Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay pag-ibig at kasalanan. Pag-ibig at kasalanan. At di po aminin at walang duda na pag-ibig po ay makapangyarihan at sapat para mag-udyok sa atin na gumawa ng mga takilang bagay. Kaya nga po sa Biblia, sa kinikilalang pinakapopular na bersikulo sa Biblia, John 16, sabi po roon na gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang Panginoong Yesus na kanyang bugto na anak, upang sinumang manampalataya kay Kristo sa ating Panginoong Yesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon po nakalukot mamahal din sa kabilang banda, nakapangyarihan po ng pag-ibig na ito ay maaaring magtulak din sa atin tungo sa kasamaan. Halimbawa po, alam natin na ayon sa 1 Corinto 6:14 na huwag dapat tayo makipag-isa sa mga di sumasampalataya dahil di maaaring magsama ang katwiran at kalikuan, ang liwanag at kadiliman. Ngunit po dahil sa maaaring mahal na mahal natin ang isang hindi Kristiyano, sabihin natin, di bali ng mali at masama, basta nagmamahalan kami. Kaya po lumaon, nawawala na sa fellowship ang Kristiyanong ito at paglilingkod sa ating Panginoon. Ganyan po nagkasama sa isang bahay na babae at lalaki na hindi po kasal. Ay nga sa 1 Corintios 6:18, sabi po roon, huwag kayong mikiapid. O sa Ingles, sabi po roon, flee fornication. Ayan po sa isang diksyonaryo, ang fornication po ay kusang sexual na pag-iniig sa pagitan ng dalawang taong hindi kasal sa isa't isa. Kinakalot mga minamahal, ito ay nakalungkot na ito ay nangyayari kahit sa mga nagkasabing Kristiyano at manampalataya. Nagkasama po na walang kasal. Alibanda mga minasahe po sa Romans 12:19 ng Biblia, sabi roon, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Ang tunay po na pagmamahalan ay may pagkasuklam sa masama at pag-ibig sa mabuti. Maraming salamat po.